Kanluran ng bansa patuloy pa rin na makakaramdam ng mga kalat-kalat na pag-ulan, bunsod pa rin ng habagat at sa silangan ng Visayas at Mindanao bunsod naman ng tropical wave or intertropical convergence zone. Nalalabay pa rin ng Southern Luzon, magiging katamtaman pa rin kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon, pero yung isolated rain showers nakataas pa rin. Dalawa sa tatlong low pressure area na binabantayan, kabilang na si 93 o 06W ay mga aktibong low pressure na. Pero lahat sila walang nakikitaang banta sa bansa. Bagamat makakapaghatak ba ito ng ating habagat, ating tatalakayin. At ang Buklaw Dam nagbukas ng kanilang dalawang gates at si Binga Dam. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, July 11, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:13 na ng umaga. Patuloy na overcast ang bahagi pa rin sa Metro Manila at ilang karatig ng Luzon. Dagmat patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga kalat-kalat pa rin pag-ulan. Bunsod pa rin ang umiiral na habagat anytime nitong ngayong araw. Makita ninyo kahapon ay bigla tayong binuhos ng malakas na ulan at nagkaroon ng intermittent rainfall kahit gabi o madaling araw. Well, yan po ang natural na epekto ng habagat kapag nakakaipon ito ng water vapor at nakatawid dito sa kalupaan, lalo na sa kalurang bahagi nga po ng Luzon area. So expected din ngayong araw ay ganyan din na mangyayari. Mapapansin ninyo ang bugso ng hangin ay timog kanluran pa rin ang galing o nanggagaling yung hangin. At base sa aking weather station ay southeast o southwest naglalaro ang source ng malakas na hangin nito na galing sa southwest monsoon o yung habagat. At dahil dyan ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod pa rin ng habagat. At base naman sa lightning detection system, kung sisilipin po natin ay mga at least may 61 lightning strikes po tayo dito sa dashboard, pero sa real-time lightning strikes natin, so far meron tayong outer 120 lightning strikes, pero yung malapit sa kalupaan ng Pilipinas or inner ay 93 lightning strikes po. Antayin natin kung mag-a-update ito. Ayan, nag-update siya, so nadagdagan ng 77 new lightning strikes, 100 plus minutes ito. Makikitang nasa 200 ang total lightning strikes natin in outer, pero yung mas malapit sa kalupaan ng Pilipinas ay 158 lightning strikes po ang nadedetect. And so far, wala namang mas latest na malapit sa kalupaan ang aktibo so far. Ang medyo mas aktibo dito sa may bandang malapit sa Hong Kong. Yan, so masyado namang malayo yan sa bandang Ilocos sa region. So, meron lamang mga at least 20 minutes ago na may pagkulog at pagkilat na umiral dito sa may bandang Ilocos sa baybayin ng Candon. Yan. And the rest, more than 100 minutes o mahigit isang oras na ang nakalipas. So, lumalabas, wala pa namang masyadong bagong lightning strikes ang nadedetect. Yan. Yung iba kasi sa may bandang Tawi-Tawi, ang pinaka-latest sa may bandang Tawi-Tawi ngayon, at umiiral ngayon ang malawakang pag-ulan din dyan. So, pinag-iingat po mga kababayan natin sa may bandang Tawi-Tawi po ha. Dahil kayo ay nakakaranas ng malawakan din na mga pag-ulan. So, kung bababasehan natin yung Doppler radar imagery ay mataas pa rin yung water vapor na pumapalo pa rin ng mahigit sa 10 to 20 millimeters yung na-accumulate na water vapor din sa may bandang kanluran ng Zambales, especially sa may bandang Olongapo, yan, Subic at Bataan. So maaring magpang-abot pa rin yan sa Metro Manila. Pero dito kasi bumubuhos na po yung ulan, so depende na lamang kung nakakatawid pa dito palapit ng Metro Manila na makakaranas tayo ng maya-maya makulimlim at mga buhos ng ulan. So importante pa rin ang payong lang ngayon, lalo na rush hour kapag ganito pat Biyernes. So pinagre-ready pa rin at importante ngayon ang payong at nakataas ang thunderstorm watch sa Northern Luzon pa rin, especially dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Within 12 hours pa rin ang forecast. At since mas malapit kayo sa malawakang trough dyan sa may bandang Ilocos region at dulo ng Cagayan at Batanes group of islands,
pinag-iingat pa rin sa mga posibleng biglaang malakas na downpour ng ulan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ngayon umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected pa rin ang overcast anytime. So especially mga hapon pa rin ay mga pag-ulan pa rin ang maaring umiral sa atin anytime. Ngayon ay windy tayo ngayon. Patuloy ang windy, ibig sabihin lamang ay nandito pa rin ang presensya ng habagat. Makikita natin sa forecast and storm prediction ay maulap at partially cloudy daw at mga ilang kalat-kalat pa rin pag-ulan. At matataas ang tsansa ng pag-ulan ngayong Biyernes hanggang Linggo, 100%, 90% at 70% sa Linggo. So ibig sabihin mukhang magiging maulan pa rin ang ating magiging weekend mga folks. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station kanina ng 12:56 a.m. Nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kahapon, almost stationary ang highest air temperature namin, 31.8 degrees Celsius ang aming outside air temperature. Bagamat mababa, medyo mataas ang aming naging heat index kahapon. Naging humid ang aming temperatura kahapon na 44.5 degrees Celsius ang aming naging heat index. So, despite na mababa ang aming air temperature, mataas naman ang naging heat index sa amin sa Caloocan. So, tingnan natin yung magiging forecast ngayon ng heat index ngayong araw. Silipin natin. As of 8:49 a.m., mayroon kaming kasalukuyang 37.8 degrees Celsius ang aming actual instrumentation reading ngayong umaga. Pero inaasahan 38 degrees Celsius daw ang heat index. So, mukhang tugma naman sa forecast ni ECMWF yung oras na magiging 38 degrees Celsius daw ang aming heat index. Tugmang-tugma naman sa actual reading ng aking weather station. Pero sa maghapon, inaasahan na papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius daw sa amin sa Caloocan. Mamayang alauna hanggang alas 2, papalo sa 41 degrees Celsius daw. So, bagamat extreme caution, medyo maalinsangan pa rin ito, pero at least hindi pumalo ng 45. So, medyo kaya-kaya pa natin dito sa Metro Manila ang ganyang heat index. Pero siyempre, wag natin baliwalain, nasa under extreme caution pa rin naman yan kahit paano. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa na selective lamang, sa Ilocos region, well, mukhang mababa rin ang kanilang heat index pero nasa 41 degrees Celsius yung forecast nila. Yan, mukhang yan na ang pinakamataas na heat index nila ngayong araw. So, bahagyang tumaas ng konti. So, medyo moderate ang naging panahon na ngayon sa kanila, hindi kagaya kahapon. Sa bandang Tugigaraw naman, well, kayo po ang magiging mas maalinsangan base sa heat index. 44 degrees Celsius po ang kasalukuyan ninyong forecast na danger status na heat index. Pero papalo daw hanggang 50 degrees Celsius na grabe ang magiging alinsangan daw sa inyo dyan. Mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan ang inyong temperatura dyan sa buong Cagayan Valley ha. So, wag po tayong magbibilad at uminom ng maraming tubig just in case, ha? Dahil medyo mataas ang inyong heat index yan. Iwasan na lamang siguro magpapawis masyado kung masyadong mataas ang inyong outside humidity. Dahil kung titingnan natin dito is umapalo sa 80% yung forecast na magkakaroon kayo ng mataas na humidity. So, kapag kaganyan po kasi mataas ang humidity at mataas din ang ating outside temperature, pumapalo ng 33 to 34 degrees Celsius, medyo mahirap pong magpatuyo ng pawis yan. Ang lagkit niyan sa balat. Kaya uminom na lamang ng maraming tubig para makontrol po at hindi po tayo ma-dehydrate. So, ganun po ha. Kayo po ay lumalabas na may pinakamaalinsangang temperatura at heat index. Sa bahagi naman ng Santiago Isabela, well, asahan na rin natin mataas ang heat index sa inyo. 43 degrees Celsius po ang inyong forecast ngayong umaga. Pero papalo rin yan sa 50 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang pare-pareho kayo sa may bandang Cagayan Valley at Isabela o halos buong Cagayan Valley na magiging napakagrabe ang inyong magiging heat index. Napapalo daw ng hanggang 50 degrees Celsius. Hindi literally na magiging 50 degrees Celsius to, forecast pa lang naman ito. So hindi ibig sabihin eksakto rin ang lalabas. Maaring mataas lang ang magiging heat index ninyo sa buong Cagayan Valley, pero malinaw lamang dito sa forecast na posible pa rin na pumalo sa 48 to 50 degrees Celsius ang inyong magiging heat index sa Tugigaraw at Isabela area. So maliwanag na mukhang mas maalinsangan dyan sa silangang bahagi ng Luzon, particularly nga sa may bandang Cagayan Valley. Kung titingnan natin sa may bandang kaluran ng Luzon, especially sa may bandang Pangasinan, sa Dagupan,
mataas din ang inyong heat index pero nasa 42 degrees Celsius extreme cold zone. Pinakamataas na ang 43 degrees Celsius sa inyo ngayong araw, ngayong 11 o'clock. Dito, kung mapapansin niyo sa kanluran, ay medyo mas mababa ang heat index. Hindi kagaya sa may bandang Cagayan Valley o Cagayan area, diyan sa northeastern Luzon, na mas maalinsangan ang inyong heat index at temperatura. Sa may bandang Central Luzon naman sa Tarlac, inaasang heat index sa inyo 40 degrees Celsius po, pero papalo pa ng hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo maalinsangan, medyo maalinsangan na rin tayo dyan. Ibig sabihin lamang medyo umaaraw na dyan, despite na overcast po ang ating lagay ng panahon dahil sa umiiral pa rin na habagat. Sa Batangas naman ay nasa 39 degrees Celsius po ang inyong inaasang forecast, pero hanggang 41 degrees Celsius ang papalo dyan. Ngayong 11, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon. Sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro, ang expected heat index sa inyo, 37 degrees Celsius. Pinakamataas na daw ang hanggang 39 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. So medyo mababa ng konti ang inyong magiging heat index. Ibig sabihin medyo magiging maulan siguro sa inyo dyan o makulimlim ang lagay ng panahon o yung paligid. Well, epekto pa rin ang tuloy-tuloy na habagat na umiiral. Pero pagdating sa Central Visayas, lalo na sa Cebu, inaasahan natin na mataas ang inyong magiging heat index, 42 degrees Celsius po. Pero papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang alauna ng hapon po. So malinaw lamang na magiging mataas o magiging maalinsangan kayo sa bandang Central Visayas. Kaya wag iwasan din masyadong mabilad. Importante po ang payong just in case at para na rin sa mga di inaasang isolated rain showers. So medyo magiging maalinsangan din kayo sa Central Visayas. Sa Mindanao naman, is nakakaranas kayo ng malawakang pag-ulan kasi dyan, kaya asahan mababa lamang ang inyong heat index. So wala tayong magiging comment ngayon sa bandang Davao City at sa Zamboanga Peninsula din ay nakakaranas din sila ng kalat-kalat na pag-ulan, pero at least moderate, kaya pumapalo pa rin sa 35 degrees Celsius ang inyong heat index. At pinakamataas, 36 degrees Celsius lamang ang may pinakamataas na heat index sa inyo sa Zamboanga City ngayong araw. So, medyo comfortable, medyo katanggap-tanggap naman ito ng katawan. Medyo mas moderate ang panahon ninyo dyan kumpara dito sa may bandang Davao Region na kasalukuyang nakakaranas ng malawakang mga pag-ulan, bunsod naman ng umiiral na tropical wave ng intertropical convergence zone. Ibig sabihin lamang yan ay ang medyo mataas ang magiging temperatura sa may bandang Central Visayas, at pinakamataas ang bandang silangan ng Nodo Luzon, especially Cagayan Valley po, na pumapalo hanggang 50 degrees Celsius daw ang heat index forecast, mga folks. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, ang Infanta Quezon na may pinakagrabe ang kanilang air temperature. Grabe ang alinsangan sa kanila na 36.6 degrees Celsius. So, naungusan si Tugigaraw So, silipin natin yung PX Extremes kung ilan si Tugigaraw. Nangunguna kasi si Infanta Quezon na may 36.6 degrees Celsius. Gabi pong alinsangan sa inyo At sa Alabat naman 35 degrees Celsius. So bandang silangan ng Southern Luzon o bandang Southeastern Luzon, medyo maalinsangan sa inyo diyan. So mukhang naunahan pa, mas mataas pa sa bandang Tugigaraw ang inyong temperatura. Pang-pito lamang ang Tugigaraw na may 34.2. So mababa pa yung air temperature sa kanila. Kaya lang mataas naman ng todo ang heat index. So, yun nga lang ang side effect. At sa lowest temperature naman sa Baguio, 17.4 degrees Celsius. Balik ulit sa pinaka-standard nila halos o stationary na lowest temperature dyan. Sa Iloilo naman, ang Cotabato, nakaranas sila ng 67.3 mm na total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan, kahapon 46.2 mm ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan. So, sa loob ng 7 araw, ay nakaka 171.3 mm total rainfall na po kami. So, sa buong month of July, nasa 262 o mahigit 260. So, to be exact, 262.8 mm ang total rainfall na namin sa Caloocan. So, mababa pa sa average rainfall na 912 mm dapat ang hahabulin. So, mayroon pang mahigit sa 649 mm na kakailanganin para pumalo sa differential average
ng July rainfall. So tingnan natin kung mag-aabove yan ngayong buwan or magiging mas mababa kumpara sa mga nakaraang average rainfall ng mga nakaraang taon. So naging malawakan ang naging pag-ulan sa amin. Bigla ang buhos po yan, then biglang tumitigil. Yan po ang behavior talaga ng ating habagat. At sa ating outside humidity, 87%, mataas ang ating concentration. Wala itong pinagbago since last hour. At mababa ang ating atmospheric pressure natin. May presensya kasi ng low pressure dyan sa hilaga na 1,005 hectopascals and steady ito since last hour. Yan. So mababa ang ating atmospheric pressure. So malamang very noise ang aming mga seismometer niyan, maging kay Phobox. Medyo sakit sa ulo yan. At sa high tide and low tide status, kasalukuyang high tide na naman tayo. Gaya na aking report nung nakarang araw, aabot hanggang 1.4 to 1.3. Ngayong araw, mga 1.3 meters po ang taas ng sea level. Kaya sa mga flood-prone areas na uulanin sa inyo ngayong kasalukuyan ay asahan po ha ang mataas na pagbaha. Lalo na dyan sa may bandang Eastern Visayas o Mindanao na nakakaranas ngayon ng tropical wave rainfall. Ha? So asahan na natin ang biglaan o flash floods ha. Mag-iingat pong lahat kung sakali at makipag-coordinate sana tayo sa ating local government units para sa madali ang tulong. Just in case kayo ay grabe na ang magiging pagbaha kung sakali lang. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM. Inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At kasalukuyang full moon tayo, 100% illuminated. Magbo-moonrise ito mamayang hapon, mamayang gabi, actually, 6:59 PM o halos 7 o'clock PM na po ito. Lulubog naman ito bukas na ng mag-uumaga, 6:29 AM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Biyernes at Sabado, so this weekend, magiging partly cloudy pa rin ang ating panahon hanggang this whole weekend. Asahan ang maging localized thunderstorms pa rin pagsapit po ng hapon. So expected dyan at 100% chance po ang ulan natin ngayong araw. Ganon din bukas na stationary ang magiging weather pa rin natin na magiging maulap at may mga localized thunderstorms pa rin. Diyan sa bukas ng pag-ulan, Sabado, 90% ang tsansa. So parehong mataas po ha. High sa lowest temperature expected, 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 27 degrees Celsius. So halos sa ngayong buong weekend medyo magiging maulap pa rin tayo at patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Well, bunsod lamang yan ng habagat, so wala po tayo magagawa. Tuloy-tuloy lamang po mga folks. Well, diretso naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa infrared RGB color bands. Makikita ang kanlurang bahagi pa rin ng bansa hanggang Mimaropa. Mula extreme Northern Luzon sa kanluran hanggang Mimaropa, patuloy pa rin ang umiiral na habagat, rainfall, ayan, lalo na sa may bandang kanluran ng Mindoro. Kasama na ang Palawan na nakakaranas ng maulap na himpaporin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Bahagya dito sa may bandang Zambales, pero anytime po ay mag-accumulate yan. Makikita mo naman, kitang-kita naman yung daloy ng habagat, ayan mula sa timog kanluran ng bansa. Tuloy-tuloy lamang ang daloy niya pa northeast. Yan, makitang-kita naman sa pinaka-animation yung galaw ng habagat, tuloy-tuloy. Then, pag salubong niya dito, magwa-water vapor and then bubuhos po ang ulan dyan sa gilid na yan. Yan. At yung mga kalupaan ng gilid na yan ng Luzon, Northern Luzon hanggang Mimaropa. Kung pagbabasin natin ng water vapor ay medyo hindi pa ganun kataas ang accumulated water vapor dito. So mga ilang isolated rain showers o kalat-kalat na mga pag-ulan ang iiral sa kaluran ng Northern at Southern Luzon area ha. So far hindi naman ganun katindi pa ang concentration ng water vapor. Makikita rin sa ibang CIMS Doppler ay makikita hindi ganun katindi ang accumulated, pero magiging tuloy-tuloy lamang ang kalat-kalat na pag-ulan yan. So asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan po ha, lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng bansa. Epekto pa rin ng habagat at dito naman sa may bandang Mindanao naman ay epekto naman ng tropical wave. Bunsod na rin ng intertropical convergence zone. So kung titingnan natin ang specific na areas na uulanin, gamit ang ating focus satellite imagery. Yan, makikita po ang magiging kalat-kalat pa rin ng pag-ulan dito sa bahagi pa rin ng Ilocos Region. Pababa na yan ng Ilocos Sur kasama na ang La Union, Pangasinan hanggang Zambales, malino naman po at magiging maulap sa ilang bahagi pa rin ng Benguet, Nueva Vizcaya, San Jose, Nueva Ecija hanggang Tarlac po. Sa ilang bahagi, pagdating dito sa may bandang Apayao kasama na ang Tugigaraw, Iligan hanggang Isabela po.
So halos magiging mas maaraw ang Cagayan Valley, kaya magiging mataas po ang inyong heat index dyan. Katamtaman din at moderate ang Kalinga at Mountain Province. So kasama na ang Ifugao dyan at Nueva Vizcaya. Pero mula dito sa bahagi po ng Angeles, Pampanga o Mabalacat, Pampanga hanggang Gapan na po yan, pababa ng Bulacan kasama ang Metro Manila, magiging mas overcast and gloomy pa rin tayo dyan. Despite na nagmo-moderate naman ang ating panahon, depende sa accumulation ng water vapor, dala nga po ng habagat dito sa may bandang kaluran ng Zambales o pagitan ng Batangas na tatawid dito sa bandang pagitan ng Metro Manila at bandang Central Luzon po. Ganon din ang iiral sa parte ng Calabarzon area, magiging mas gloomy nga lang mula dito sa may bandang Dasmariñas, Cavite, pababa na yan ang bandang Calatagan, Batangas, yan, Tingloy, kasama na, Patilipa. Pero mula dito sa may bandang San Pablo, sakop ng Laguna hanggang Paete, yan, Tayabas at pagpasok ng Quezon Province, bagamat katamtaman ang panahon, medyo mas magiging maaraw sa inyo dyan, kaya medyo tumataas ang inyong temperatura dyan, ay may mga isolated rain showers and localized thunderstorms ang naka-forecast. Kabilang na ang Bicol region, mas moderate ang lagay ng panahon din ninyo dyan, mga ilang partly cloudy ang iiral mula Camarines Norte, Camarines Sur, partly cloudy ang iiral sa may bandang Iriga, Legazpi, Sorsogon at Catanduanes. Ilang mahihinang kalat-kalat pag ulan lamang ang maaaring iiral sa maghapon po. So medyo magdala po ng payong just in case. Yung accumulation lamang ng ilang water vapor sa may Sorsogon na medyo makakaranas kayo ng ilang moderate, lalo na sa hapon ha. Dito sa South Luzon, mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate, ay despite nakatamtaman, mga ilang part dito sa Musligaw din ang iiral sa maghapon. So yung mga isolated na mga mahihinat katamtamang pag-ulan ay hindi pa rin mawawala ang forecast. Magiging mas maulan na pagdating dito sa may bandang kaluran na Occidental Mindoro. Yan, kasama na ang buong Abra de Ilog, Palawan, yan, Paluan, sorry. At mula dyan sa may bandang Santa Cruz, sa Kanluran, Sablayan, pababa na yan ng bandang Magsaysay. Kasama na ang San Jose, Occidental Mindoro, ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan, moderate to some heavy rain showers, lalo na sa dulo dito sa hilaga ng Paluan, at may mga pagkulog at pagkilat na iiral. The rest ng bandang Coron o Cuyo, Palawan, ay asahan ng mga kalat-kalat na ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa bandang Puerto Princesa, Batarasa, lalo na sa may bandang Balabac. Ingat po mga folks sa mga heavy rain potential pa rin kung pagbabasehan natin yung Himawari heavy rain potential. Yan, makikitaan po natin. Makikita natin ang scattered na cluster ng heavy rain potential dito sa area nga po ng bandang Batarasa at Balabac. Ingat po sa mga posible pa rin mga pagbaha dyan ha, kabilang nasa may bandang kaluran ng Mindoro. Mula kanluran naman ang Visayas, bagamat overcasting gloomy rin kayo dyan, pero asahan ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan sa maghapon, kabilang na ang bandang Cebu at Bohol. Pero mula sa pagitan ng Bohol, papasok ng Leyte is makakaranas na kayo ng moderate to violent rain showers, lalo na dito sa may bandang Southern Leyte, mula Abuyog pababa ng San Francisco. Ingat po sa mga big potential na pagbaha dahil lalo na kasalukuyang high tide po tayo. Ganon din sa Eastern Samar region na moderate to violent rain showers o heavy rain. Ang aasahan ninyo ngayong nararanasan dyan, epekto po ng tropical wave at umiiral dito sa buong bahagi nga po ng Northern Samar, pababa na yan ng Central Samar at Southern Samar area na. So sakop na yan. Moderate to heavy rain showers pang iiral at ilang bahagi ng yan, lalo na sa Gian Eastern Samar, ay posibleng umaabot pa ng violent rain showers. So pinag-iingat po ang mga kababayan natin dyan sa mga bigla o posible pa rin pagbaha dahil nga po kasalukuyang sumasabay pa sa kasalukuyang high tide po. Pagtawid ng Surigao region, moderate to very heavy rain showers din ang umiiral, kabilang na ang isla ng Dinagat at Siargao Island. Ingat po ang mga kababayan natin dyan. Mula Surigao City at sakop ng bandang Northern Mindanao, mas gloomy ngayon kayo at may mga kalat-kalat na hinihinat katamtamang pag-ulan. Mula Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur at mula Agusan del Sur Surigao del Sur rather, ay magiging moderate and some heavy rain showers din ang iiral, and the rest ng bandang Bislig, Hinatuan, pababa ng Katiil at bandang dulo na yan ng Mati.
Maulap at kalat-kalatin ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulong ang iiral. Bunsod din ng tropical wave o intertropical convergence zone na umiiral. Maulan din o maulap sa bahagi ng buong Davao Region. Kaya asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog and moderate to some heavy rain showers. Pagsapit dito sa may bandang Davao Occidental, sakop ng Santa Maria, pababa ng Malita, Jose Abad Santos kasama na ang Sarangani. So, rest ng bahagi ng Cotabato o South Cotabato, Sultan Kudarat, hanggang dito na sa bandang Kitapawan, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, moderate ang magiging pag-ulan natin dyan at napakamaulap ang paligid natin. Kabilang na ang buong Maguindanao area, so mapa-norte man yan sa Maguindanao o mapa-Maguindanao del Sur, hanggang dyan na yan sa pataas ng Lanao del Sur. So, gloomy rin ang umiiral sa sentro ng Mindanao, kaya asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon po ha. At mula sa may bandang Lanao del Norte at Misamis Occidental, maulap din ang inyong paligid, kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na mga katamtaman o moderate to some heavy rain showers din. Sa ngayon, medyo moderate rain shower o to light rain ang umiiral sa inyo dyan dahil masyado kayong gloomy dyan. Epekto pa rin ng tumatawid dito na extended trough ng intertropical convergence zone. Maulap din ang buong bahagi ng Zamboanga City, kasama na ang Basilan at Hulusulo. Pero pagdating sa may bandang Tawi-Tawi, moderate to heavy rain showers naman ang kasalukuyang umiiral sa inyo. Epekto pa rin ng extension trough ng ITCC. So, magiging mas maulan po ang silangan bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao area at the rest naman ng kanluran ng Mimaropa hanggang extreme Northern Luzon sa kanluran ay makakaranas din tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Bunsod naman na umiiral na southwest monsoon o habagat. Medyo nagmo-moderate lamang sa may bandang ilang bahagi ng South Luzon at Visayas area. So, kamustahin naman natin yung status ng tatlong bagong aktibong low pressure area. Actually, dalawa na ang mas aktibo sa kanila, si 06W at si 92W. Yan. 91W. Si 92W medyo mataas na rin. Pero kung mapapansin natin ay nasa high potential of invest na po ito o may mataas na potential na maging aktibong low pressure area sa susunod na 24 oras. Pero itong si 06 o 93W ay isa na siyang tropical depression. Nasa tropical depression category na po siya. So as of 10:30 AM ngayon, nasa central air pressure na ito na 1,004 hectopascals. 1 minute average wind speed, 56 km per hour. At bugsong umaabot na ng 72 km per hour. Kung pagbabase natin ang 10-minute average natin na ating ginagamit sa Pilipinas, 49 km per hour po ito under tropical depression category din. At bugsong umaabot ng 64 km per hour. So, namata na ito as of 10:45 AM ngayon kung susukatin natin. Bagamat makikita na niyo yan sa aking post. Ang reference natin mula sa Batanes Group of Islands, ang layo nito mula sa pinakamalapit na sentro, layong na 1,946 km, is northeast siya ng Itbayat, Batanes. Si 91W naman mula Itbayat, Batanes, layong 1,501.32 km naman northeast ng Itbayat, Batanes. At ito namang si 92W na medyo mataas na ang potential niya na maging aktibong low pressure area sa susunod na 24 oras. 1,128 kilometers naman, north-northeast naman ng Itbayat, Batanes. Lahat silang tatlo ay parehong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita ninyo sa aking tail track, pahilagang kanluran ang lahat ng nagiging kilos ng tatlong ito. Yan. Ito, north-northeast. Bahagyang north-northeast naman ito. Pero makikita natin, pahilaga ang lahat ng kilos nila at walang nagiging banta sa Pilipinas. O ni isa man lang sa kanila ay wala namang tutungtong ng ang Philippine Area of Responsibility. Ito kasing si 92W, nag-develop kasi siya sa may pinaka-boundary ng ating PAR. Kaya nasa loob ito ng PAR nung ito ay maging isang invest. And then, halos isang araw ay nandito yan, nakapasok yan ng ating PAR. And then, naglaro ito sa may bandang Ishigaki Prefecture o malapit sa may bandang Miyakojima, Japan. Isla ng Japan ito eh. And then lumabas din ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng alas 8 ng umaga, kinabukasan July 10, 2025 din. So umexit din siya ng PAR and then tuloy-tuloy na itong humilaga. Yan, until this day po.
So, lumalabas ay walang nagiging banta ito sa Pilipinas. Gaya na rin ng ating mga forecast, yung ating Tropical Cyclone Genesis, di ba? Binanggit ko sa inyo na maaring may mabubuo rito na panibagong mga trough at yung Tropical Cyclone Strike probability natin. At nakita ko nga, pinaliwanag ko sa inyo noon pa last week ay yung Tropical Cyclone Strike probability pahilagang kanluran ang nagiging kilos. At lumalabas sa pattern ngayon sa bagong low pressure area nga po na binabantay natin, ganun nga po ang lumabas sa prediction. So hindi naman tayo nagkamali ng forecast at analysis noong nakarang linggo pa po. Yan. So makikita natin ay safe naman ang Pilipinas. Kaya lang ang medyo tututukan natin itong si 06W muna dahil medyo mabilis ang pag-develop nito o paglakas. So kung titingnan natin sa satellite imagery yung combination ng kanyang tail trough, makikita natin yung paglakas niya at nagkakaroon na siya ng ilang monsoon gyre dito. So posible pa rin niyang makahatak sa ating habagat dito. Sa ngayon medyo hindi pa. So medyo tutukan pa natin hanggang sa ito'y tuluyan ng makalayo dito sa itaas sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hanggat nandyan pa siya sa pinaka-boundary lane ng ating PAR, bagamat nasa labas siya, ay posible pa itong makahatak ng ating habagat. Ayan magkakaroon ng posibleng monsoon trough at mahahatak yung kaulapan dito sa Timog Kanluran na mabugbubungsod ng posibleng mga kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin sa may bandang South Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. So depende po sa intensification nito ni Tropical Depression 6. Tinawag na siya sa international number code na 06W na dating 93W po. So, yun po yung pinaka-assurance po natin mga folks. At the rest naman, lalo na nitong C92W ay malayo na talaga sa bansa. Halos malapit nito sa may bandang South Korea or bandang southwest ng Japan. Halos malapit na siya dyan. So, wala na tayong magiging concern dyan. Siguro, after 12-hour period, ay magiging huling report ko na yan sigurong dalawa na yan, si 91W at 92W. Ito siguro hanggang sa susunod na 24 oras pa tayo mag-uulat para kay 93W or tinawag na no name code na 06W. And so far, walang nakikita na banta sa bansa. Magkakaroon lamang na may ilang trough dito sa may ilang bahagi po ng silangan ng North Luzon. Bagamat hindi masyado mapapang-abot. So, wala ring gaanong epekto yung tatlong low pressure area na ito na ating binabantayan po so far. At wala naman kay 91W so far, walang pinagbago yung kanyang wind speed, pero 1,004 hectopascals din yung kanyang central air pressure. By the way, si 06W, kumikilos ito ng 16 km an hour, pahilagang kanluran po. Ito po yun kumikilos siya pa northwest sa bilis na 16 km an hour. Ito naman si 91W, kumikilos din pa north-northwest sa bilis na 14 km an hour. Ito naman si 92W ay pa northward sa bilis na 32 km an hour. So malamang baka sa susunod na 24 oras under dissipation state na rin kaagad yan. Well, tingnan po natin dahil maraming resistance ang aabutin niya sa susunod na 24 oras. So, C92W so far, 41 km per hour na po yung kanyang 1 minute average wind speed. So, malapit na siyang pumasok sa Tropical Depression category na bugsong umaabot ng 54 km per hour. Pero under 10 minute average ay 36 km per hour pa lamang at 47 km per hour naman ang kanyang bugso. Itong C92W. Kaya nasa high, makikita ninyo yung gusto malaman yung pinaka-legend ayan nasa gilid sa may bandang left side. Yung indication ng legend ng mga intensity ng tropical cyclone o low pressure area. So, makikita ninyo dyan kung ano yung correspondence ng mga kulay nila. So, kulay red siya, ibig sabihin, high chances na maging isang tropical cyclone sa susunod na 24 oras pa rin. Yan. So, under forecast observation pa rin siya. So, yun po yung pinaka-analysis natin sa tatlong ito. Samantala, ito namang si dating bagyong Bising, buhay na buhay pa rin siya at hindi pa rin siya nalulusaw. So, ini-expect ko ay within 24 hours kahapon tuluyan na itong aalisin ng aking tropical cyclone sector. Pero nanatili pa rin aktibo yung kanyang pinaka-low level convection. Malamang nagkaroon kasi ng gyring system dito. Nagkaroon parang gyring system, so nagdadrive sa kanya para patuloy pa rin siyang umiikot dito. Kaya patuloy na grabe ang maging pag-ulan sa paligid na ng Southern China. Lalo na sa Hong Kong, Naku, baka binabaha na kayo dyan. Sana mga Pilipino natin dyan, ingat po kung sakaling magiging grabe po ang mga pagbaha sa inyo. Lalo na't high tide pa.
So, mag-ingat po mga kababayan natin dyan. Mula kahapon pa kayo inuulan ng grabe, ha? Dyan sa may bandang Hong Kong. Siyempre, ganun din sa Taiwan na nakakaranas din kayo ng malawakang pag-ulan. Kung titingnan natin yung rainbow color nito, grabe ang naging pag-ulan dito sa may bandang Hong Kong pa rin at Taiwan. So, pinag-iingat po ang lahat, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Taiwan at Hong Kong na posibleng pagbaha. Until now ay malikot pa rin ang galaw nitong si Danas, ha? Ilang araw na siyang namamalagi mula nung nabuo ito nung June 28 pa. And then until now ay aktibo pa rin na gumagalaw itong si Danas. So patuloy pa rin ang aktibo na binabantay ng ating tropical cyclone sector. Ilang araw na siyang mula June 8 hanggang July 11, no? Kung mapapansin niyo, ilang araw na halos magpi-15 days na po itong si Danas o dating bagyong Bising na aktibo, ha. Grabe, halos magpi-15 days na siya na aktibo pa rin, ha. Siya ang pinakamatagal ngayon so far na nanatiling aktibo dito. Hindi pa rin siya nalulusaw, lumalaban pa rin talaga siya. Yan. Although low pressure area na lang siya o mahinang low pressure area, pero yung gyring system niya ay patuloy pa rin nagpapa-circulate sa kanyang low level convection, kaya hindi talaga siya maalis-alis pa ng ating tropical cyclone sector. Pero in fairness, halos magpi-15 days na po siyang aktibo sa ating tropical cyclone sector. Lahat ng mga nauna sa kanya matagal nang nalusaw na po. Anyway, hindi naman yan banta sa Pilipinas na, napakalayo na yan sa boundary. Kaya lang, nandito na kasi sa may bandang Hong Kong, so posible pang makapag-drive yan ng husto sa ating habagat na patuloy na magpapaulan sa kanluran pa rin ng Northern Luzon area. Pero all in all, in general, ay wala tayong banta sa Pilipinas sa anumang binabantay natin na low pressure area o aktibong low pressure area. So, yun lamang ang medyo good news yan mga folks. At since last week naman ay nagbalita ako na base sa ating tropical cyclone strike probability, hindi masyado apektado ang Pilipinas kung maging aktibong bagyo man ang may mabuo dito nga po sa may bandang Northern Mariana Islands. Kung naalala ninyo, mga last week po yun, nag-report tayo niyan. So, nangyari naman at totoo naman ang lumalabas ng forecast na hindi masyado maapektuhan ang Pilipinas. So, yun ang medyo good news mga folks. So, kamusta natin yung hydrological advisory mula sa Data Feed Pag-asa at sa hydrological center nila. Makikita natin ang Ambuklaw at Binga Dam. Nakabukas ang kanilang mga gate. 2 kay Ambuklaw at 1 kay Binga Dam. At least mga 0.30 meters po at 0.50 meters ang inire-release ni Ambuklaw Dam. At 0.30 meters naman ang nirelease ni Binga Dam. Siguro sa patuloy na mga pag-ulan nga po, lalo na sa kanluran ng Luzon, tumataas na po nag-overflow na po yung pinaka-basin, kaya kailangan nang magbukas ng dam ng dalawang ito siguro. Kaya nag-release sila. So far, yung outflow na nirelease nila, mga 122.6 cubic meter na po ang nirelease. At yung isang gate naman is 88, mga 88 cubic meter. At kay Binga Dam naman ay 67 cubic meters. Yan. So, ang nire-release. For safety precaution siguro, ang kailangan para hindi mag-overflow. So, dahil wala tayong magiging problema sa lagay ng ating mga dam so far. At makikita natin mula kay Angat at hanggang Lamesa Dam, very safe naman ang water level nila. So, diretso at agad tayo sa pinaka-dam water levels graph. Kung titingnan natin kay Magat at Angat Dam, ay normal naman ang level ng kanilang tubig so far for the month of July. So, wala tayong magiging komento so far sa mga ito. Kay Lamesa Dam, wala naman so far tayong magiging komento rin. Stable din ang forecast nito. Kahit na kay Magat o Pantabangan Dam, ayan, tumataas pa nga kay Magat Dam. Oh. So, wala tayong problema so far. Samantala sa ulat lindol, so far ay wala pa naman tayong nadetect din na medyo malakas-lakas sa pag-inig. Bagamat yung mga maliliit ng lindol hindi masyado madetect masyado ng aking seismometer sa Caloocan dahil napaka-noisy po ng aking seismograph. So pagka mga below magnitude 4 siguro pababa, medyo mahihirapan tayo ma-filter out o makita dito. Importante naman ay wala namang mas malalakas na mga paghinig
na nakikitaan tayo dito. So mula sa data feed agad ni PBox kung sakali. Ay kung titingnan natin ay so far wala namang na-detect na magnitude 4.0 pataas. At puro mga mahihina at moderate lamang na mga pagyanig ang nadedetect natin so far. So wala tayong nakikitaan na problema. At kung sisilipin naman natin yung International Seismic Network, kung may mas malalakas sa pagyanig, dito sa may Mid-Indian Ridge, may magnitude 5 na may lalim na 10 km. So kung mula sa atin sa Pilipinas ay wala naman at wala naman sa range sa Pacific Ring of Fire Zone kasama ang Pilipinas. Wala namang masyadong nadedetect na malalakas na pagyanig sa paligid. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kung nakakailang total earthquake na tayo since medyo kalmado yung mga tectonic plates. Pero again, wag masyadong magpakampante ha. Damo na tumatahimik yan, damo na maging alisto po tayo at mag-iingat. So for the month of July, makikita po natin ang total earthquakes natin. Nasa total of 339 earthquakes na po tayo. 328 dito sa magnitude 2.0, 11 sa magnitude 4.0 pa lamang. So kukonti pa rin ang ating total earthquakes ngayong araw na total of 339 earthquakes so far. So wala tayong masyadong komento dahil kukonti pa rin at magiging mas marami ang naging cluster ng earthquake dito sa Mindanao, Visayas at Mindanao pa rin. Hindi masyado sa Luzon na mahigit sa 100 lamang ang total earthquakes. At since wala namang naitala tayo na at least magnitude 5 at kakunti pa lamang, ay wala pa tayong masyadong maiko-komento or latest update para sa ulat lindol mga folks. At ang huli kasing paglindol ay nandito lamang sa may bandang Zambales at masyadong minor ang mga pagyayanig lamang. Maging aliso lamang tayo anytime mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, July 11, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, July 11,
2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Magtatanghaling tapat na naman. Asahan natin ang mga ilang gloomy at kalat-kalat pa rin na pag-ulan anytime ngayong hapon lalo na. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.